Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH. Titignan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong May 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay. Let's see. Scorpio. Ano ba? Anong energies na inyong kaperahan? Money, career, finances? Ngayong May 2024, meron daw kayong vision. Meron kayong naiisip na idea, nai-imagine related sa inyong career, sa trabaho nyo, sa business na gusto nyong maabot, ma-achieve, no? And I think, meron na kayong lakas lang loob na isa katuparan yan. Kasi malinaw, no? Malinaw na malinaw ang inyong gustong mangyari. So, maaring yan yung ginagawa nyong inspiration, no? Inspirasyon. Oh my God, tinan mo. Inspiration. Okay, so meron dito. Mercury in Pisces in the 12th house. Yes, that is your inspiration in doing, parang, yan yung ginagawa mo inspirasyon ngayon, no? Para maabot mo yon. Kumbaga, naisip mo na, okay, gusto mo na may maipatayo kang bahay, mayroon kang makabili ka ng lupa, or any properties, or makapagpatayo ka ng negosyo. So, yung vision na yon, yun yung ginagawa mo ng inspirasyon ngayon para magpatuloy, para gawin, makapag-ipon, to make things happen. Yung iba sa inyo, meron pa kayong mga affirmations na ginagawa. Yung everyday may mga sinasabi kayong affirmations to make things happen. And of course, no, kailangan, hindi lang naman affirmations dapat. Meron ka ring action na ginagawa. You also have Sun in Libra in the 7th house. So, yung iba sa inyo, supportado kayo ng mahal niyo sa buhay. Or meron kayong taong katuwang sa buhay na tutulong sa inyo na matupad yung mga goals nyo, yung mga pangarap nyo, yung mga na-visualize nyo for your career, for your business. You have Venus in Aries in the 1st house. Lust. Alam nyo yung lust is, sobrang pagkagusto, na parang may halong addiction na or obsession. Oo. So some of you have that kind of obsession. I think in a good way, na tipong na-imagine mo yung sarili mo na ay kapag naabot ko na to, ganito yung magiging itsura ko, ganito yung mangyayari sa buhay ko, ganon. So since na-visualize mo na siya, madali para sa'yo na ma-excite, madali para sa'yo na ma-inspire, no? So, you're going to use that, gamitin mo yan, inspiration mo, para sa mga pangarap mo na maging reality siya. Ace of Wands. This is the spark of your creative abundance. And Ace of Wands is also about taking action. Sa iba sa inyo talagang, gagawin nyo na. And Ace of Wands is also inspiration. 10 of Wands. This will require, no? Ito ay mangangailangan ng maraming effort. Hindi siya magiging madali. Pero worth it siya. Maraming responsibilities. May mga times na kailangan mo ring mag-cut ng connections. Ito yung pagtatanggal ng mga toxic sa buhay mo na humihila lang sa'yo pababa.
Kasi aminin natin may mga tao rin talaga sa circle natin, sa paligid natin, sa family natin, na pumipigil sa paglago at pag-unlad natin. 'Di ba? Let's say for example, meron kang gustong gawin. Tapos yung parents mo, ayaw nilang gawin mo yon. Marami silang dahilan. Yung iba, concern lang sila, nag-iingat, may natatakot. Pero kung yun talaga yung gusto mo, I think they need to support you. 'Di ba? Otherwise, no, kung hindi ka nila susuportahan, ibig sabihin nun, hindi sila pabor na mas ma-explore mo pa yung opportunities around you. 'Di ba? Let's see what else. You have the Hierophant. I think meron kang, itong isa sa inspirasyon mo ay yung taong nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob at nagtuturo rin sa'yo. Nagsishare ng kanyang experiences, ng knowledge niya. You have the Four of Swords. I think hindi mo na palalagpasin yung opportunity na to sa'yo ngayon. Pwede kasing dati, sinunod mo yung mga taong nagsasabi na sa'yo na wag mong gawin. And wala naman nangyari. So ngayon, you are doing the opposite. Kumbaga, susundin mo naman yung sarili mo ngayon. Determinado ka eh. Importante raw kasi na consistent ka para ma-achieve mo yung goals mo. Example, ito example lang naman, pero pwede rin naman ito mag-resonate sa iba. So, gusto mong maging sikat na TikToker or content creator sa Facebook or YouTube. Pero may mga times na mabilis kang tamarin kapag na paggawa ng content. So, parang ang viewers mo, ayan, andyan, tapos may mawawala, tapos meron na naman wala. So, mas maganda na maging consistent ka. Determinado ka talaga. Always show up for yourself. No? And eventually, you will form it as a habit. Magiging habit mo na yan. And magiging mahirap na sa'yo na hindi yan gawin. So, parang yung consistency mo, tuloy-tuloy. Meron ka raw career or business na nagawa mo in the past na pwedeng babalikan mo, susubukan mo ulit. Things are transforming in your career, your finances, may major change. So, mas maganda na, much better, mas masagana. Yung iba, you may feel uncomfortable with this change, pero worth it siya. Harmony, ayan. Itong harmony, 2 beses lumabas sa inyo, no? So, it's about bringing balance into your life. Peaceful energy, no? So, ibig sabihin, when you are at peace with your career, your finances, ibig sabihin nun, you are in control of it. Oo. Kasi hindi ka nababahala kung saan papunta dahil alam mo kung saan ka pupunta. The choice is clear for you now. Follow the wisdom and the truth you feel in your heart. So, ifa-follow mo daw yung nararamdaman mo, yung totoo mong gusto, no? Yung gusto mong career, yung gusto mong trabaho, yung gusto mong business. You will follow it. A new creative venture is on the horizon. See it as a positive change. Ayun, positive change. So, this is part of the transformation. Maaring may bago kang project, bagong career, bagong business na gagawin. So, this will bring positive change in your life. Maari ring yung mga naisang tabi mo na interest sa trabaho, business or career, susubukan mo ulit. Pwedeng dati nag-try kang mag-apply sa isang career na iba sa current na trabaho mo ngayon. Maari ngayon may pagkakataon na naman, so susubukan mo ulit. And who knows, baka yan na yung mag-open up ng bagong opportunity sa'yo na magbabago sa situation mo, sa career mo.
So, you have to be open to new opportunities and isipin mo to as a positive change in your career and your business. Okay, so that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.